Hi guys! Welcome back to my channel. Alam nyo ba? Guys, meron na naman tayong aalamin at ire-reaksyon ngayong araw na to. Ito'y galing kay PH Malaya. Ang sabi nga niya dito is proudly Philippine-made military drone unveiled. Wow! Diba? Yan kasi naman nauuso din ngayon talaga eh. Mga drones, diba? Pang surveillance, pwede rin pang atake, diba? Para hindi naman puro yung personnel natin ang laging umaharap sa mga kaalaban, diba? Pwede na yung mga drones kasi, diba, yung ginagamit sa Ukraine saka sa Russia war, yung yung kamikaze drone, diba? So, nagda-drop na lang sila ng bomb maski sa tangke o sa mga mga personnel ng kalaban, di ba? So, malaking tulong talaga ang drone. So, yan talaga nauuso din talaga ngayon. So, yan ay isa sa mga military assets ng mga kahit anong bansa, di ba? Yan na talaga yung kanilang pinuprocure din. Kasi dagdag rin yan. Dagdag asset talaga yan sa Parang isang tao na rin yan kumbaga kung ikukumpara mo, di ba? Kasi nga, pwede siyang panglaban eh. Na kukontrolin mo na lang. Di ba? Makakatira na yan kung meron silang missile capability. Kasi may nakikita ko mayroong mga missile capability. Meron naman pang surveillance lang din. Di ba? Pero sana yung sa atin merong missile capability. O lagyan ng bomb. Tapos ilaglag na lang. Bam! Di ba? Bam talaga. Di boom. So, gano'n. Diba? Kaya, mas maganda rin na marami rin tayong ganito para kahit na konti lang yung mga personnel natin, diba? At least, meron tayong mga drones. Kasi hindi lang naman tayong meron yan eh. Pati ang kalaban, meron din yan. Kung sino may mga kalaban natin. Kasi, yan ang napapanaw ngayon. Yan ang war ng ngayon, diba? Hindi na harap-harapan, hindi katulad ng unang panahon. Ngayon is malayuan na kahit malayo, pwede kang tirahin ng kung sino makakalaban mo, di ba? Kaya, kailangan makisabay din tayo sa mga nangyayari ngayon. Siyempre, hindi man makisabay sa gera, di ba? I mean, makisabay tayo sa mga bagong kagamitan na pang-militar. Yun ang ibig ko sabihin. Di ba? Kasi, kung war at war man lang din ang pag-uusapan, tagilid talaga tayo dyan. Kahit tulungan man tayo ng ating mga allies, tayo pa rin ang magiging kawawa. Mga mamamayan, kawawa. Diba? Ang dami-dami ko rin naman sinasabi. Tara, panoorin natin. Excited na rin ako kung ano to. Siyempre, Philippine-made. Diba? Ano kaya ang klase to? Tara, panoorin na natin. Welcome back to our channel. Today, we're diving into a groundbreaking innovation that is proudly Philippine-made, the Cyberdragon UAV, a versatile aerial drone designed to strengthen the capabilities of the Philippine Marine Corps. Unveiled during the Philippine... So pwede siya mag-bit-bit. So pwede din natin gamitin siguro yan sa ating mga pagdala ng resupply mission saan nga ba yun? Sa boat natin, kalimutan ko na naman tuloy yung pangalan. Basta sa resupply mission natin sa West Philippine Sea. Nakikot kasi nakakalimutan yung pangalan. So yun. So, pwede talaga natin gamitin yan. Pwede na lang natin ilaglag yung mga resupply mission natin doon. Diba? Kasi, nakakabuhat eh. Malaking drone ito. Hindi lang siya maliit. Diba? Marine Corps' 74th anniversary celebration, the Cyberdragon caught the attention of many with its sleek, robust design. Built by the Filipino company Cineflight PH, this state-of-the-art UAV demonstrates the Philippines' growing prowess in developing cutting-edge defense technology. What sets the Cyberdragon apart is its impressive payload capacity. This UAV can lift up to 15 kilograms of cargo, making it a game-changer for logistics in challenging environments.
Imagine the possibilities, delivering critical supplies to operating units stationed in remote jungles, mountainous regions, or even along rivers, areas where traditional vehicles and helicopters might struggle. Yun ang maganda, di ba? 15 kilos ang kaya niyang buhatin. Di ba? Siguro in the future, mabibigat na. Mas malaki pa sigurong drones yan. Pero at least, di ba? Philippine-made yan, mga idolo. Di ba kayo proud dyan? At least maraming pwedeng pagkamitan talaga nitong mga drones na to, di ba? Malaking tulong talaga to. Yun nga, pwede sa mga resupply mission. At sa mga kalamidad din, pwede rin gamitin siguro to. Sa mga malalayo, pang surveillance din, and then makita din. Kung meron nangangailangan, pwede rin bigyan ng supply supply nga para sa kanilang mga pangangailangan. Pwede mo rin gamitin talaga din yan, di ba? Maraming pwedeng paggamitan din to, guys. So comment down below, guys, kung ano pang pwede natin paggamitan nito. Medyo napablanko ako. So, di ba? For the Philippine Marine Corps, the Cyberdragon is more than just a drone. It's a lifeline. Its ability Sa Marine Corps pala ito. Hindi pwede naman ito kahit saan naman. Hindi ba? Pwede kahit saan ito. Useful sa isang Philippine Army man. Kahit saan pwede. to provide rapid resupply boosts efficiency and ensures that operating units remain well equipped, even in the most isolated outposts. Faster deliveries mean stronger operational readiness, saving precious time and effort. Cineflight PH deserves applause for this remarkable achievement. As a homegrown company, it's leading the charge in enhancing our nation's defense capabilities with innovative solutions tailored to our unique geographical challenges. The Cyberdragon UAV is proof of what Filipino ingenuity. Yun nga, di ba? Pwede niyang bitbitin yung grenade or ano man, di ba? Tapos silaglag na lang doon. Di ba? Yun ang maganda dyan. Para ngayon nga, para safety natin mga personnel at makalaban din tayo kahit paano, di ba? And innovation can achieve. As the Philippine Marine Corps continues to modernize, we can't wait to see more locally made equipment shaping the future of our nation's defense. Let us know what you think about the Cyberdragon in the comments below, and don't forget to like, share, and Yun, naalala ko na guys, BRP Sierra Madre nga pala yun. Kasi naman, laging hinaharangan kasi yung ating resupply mission dun eh. So ito, pwede na to siguro. Yun nga lang, sa 15 kilos lang ang kaya eh. So, siguro maraming drones na ganyan. Pali pa rin sabay-sabay, di ba? Para i-weigh na ng 15 kilos lahat. Isa yun sa mga way lang naman sinasabi ko. Hindi ko naman sinabi gawin nila yun mismo. Pero possible na pwede yun ang isang way, di ba? Na para hindi tayo masyadong harangin ng China Coast Guard, di ba? Hindi ko lang alam kung kita to sa radar yung mga drones eh. Kung hindi naman kita, hindi mas maganda. At least kahit malayo pa tayo, kahit harangin tayo, mapapadala natin yung mga resupply mission din, di ba? Mga resupply ng mga items o needs ng ating mga soldiers dun sa Sierra Madre, di ba? Dami ko na naman sinasabi. Pero at least magandang balita to guys, di ba? At least ang dami ng hindi naman marami. Kumbaga, yan na nga yung sinasabi ko, unti-unti na puro mga Filipino-made na ang possible nating pagkuhanan para sa ating mga military. Di ba? At sumasabay na tayo sa ibang bansa na meron ding capability sa mga drones, di ba? At least tayo meron na rin. Diba? Buti nga, alam ko meron tayong mga drones na iba, di ba? Pero at least, di ba, dagdag ito, Philippine-made drones. Kaya magandang balita ito, mga idolo. So maraming salamat TPH Malaya sa kanyang video, di ba? Nakakatuwa talaga na meron tayong nabalitaan, na meron na tayong Philippine-made para sa ating military.
Diba? So guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay PH Malay. Lalagay ko po yung full video dito sa description down below. Pati po kanyang YouTube channel, mga idolo. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo rin po kalimutan mag-subscribe din po sa aking channel. Alam niyo ba? Hit niyo po yung notification bell at i-like po ang video na to. At huwag niyo rin po kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page na Alam Niyo Ba? So guys, dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.